What's up mga ka-Jepox, no? Welcome back sa aking biyahe ng Jepox, no? Pag-usapan natin ngayon yung behavior ng mga driver sa kalsada, no? Meron kasi tayong iba't ibang mga ugali, no? Sa kalsada, no? Lalo na yung mainitin yung ulo, cool down. Meron naman dyan na nagmamadali. Alam mo, iba-iba kasi yung klase ng driver, no? Mapa-4 wheels man yan, o 2 wheels yan, o 3 wheels yan. Especially sa mga 3 wheels, talaga namang nagmamadali yan lagi, no? At saka nakakainis dyan, yung laging nasa gitna ng kalsada, no? Imbis na doon na sila sa gilid dahil nga nabagal yung takbo nila, madalas nandun pa sila sa gitna ng kalsada. So, kaya ang pag-usapan natin sa mga siklista naman, no? Dahil kanina may experience ako na hindi maganda, no? At syempre, disclaimer lang, no? Hindi ko ito ginawa upang i-bash yung mga siklista o yung mga nagbibisikleta sa kalsada, yung mga grupo ng mga bisikleta, dahil kami grupo naman kami ng mga nagpupunod, no? Pero aware kami na meron kaming mga kasama sa kalsada na maaaring maapektuhan o madamay once na hindi tayo disiplinado, no? So napaka-importante ng disiplina sa kalsada, no? Kaya naman pag-usapan natin ngayon, no? Syempre pag nag-drive ka dapat nasa tamang pag-iisip ka, diba? Lalo pagka long ride puntahan nyo, no? Long ride kayo, no? Kasi group kayo, no? Ganun din naman sa mga siklista, ganun din naman sa mga biyaheros, no? Ano ba nagdala natin, no? Syempre kailangan ng nasa tamang pag-iisip ka, hindi ka under influence of alak at saka ng mga drugs, mga ganun. Mahirap din kasi pagka yung may hangover ka, no? Syempre napaka-importante ng maayos kang nag-drive doon, dahil hindi mo masasabi kung anong oras o kung kailan depende tayo madisgrasya o makadisgrasya. Unang-una, kapag tayo kasi wala sa disiplina, hindi maayos ang pag-drive natin, wala tayong solution. Pag tayo nagmamaneho, pwede tayo madisgrasya. Ang masama dito, yung host dito, yung makadami pa tayo ng ibang tao, no? Yung maayos mag-drive. Katulad namin, ayan, tumatakbo kami ng grupo, pero meron kaming one line lang, no? Mabilis kami magpatakbo, pero hindi kami nag-uuna-unahan, no? Hindi natin masabi lahat ng grupo perfecto o may disiplina, pero sinasabi ko lang na pag grupo kasi dapat magkakasama tayo, hindi tayo nag-uunahan, iwasan natin yung nagkakatirahan, kasi minsan yan yung nagiging cause ng accident natin, no? So importante dito na meron tayong maayos na tutuan, no? Para maiwasan natin na magkaroon ng aksidente, ng hindi sinasadyang nangyayari. Kaya nga tayo nag-ride o kaya tayo naglalakbay para ma-relax tayo, matanggal natin yung isang linggo nating trabaho o pagod sa trabaho, magkaroon tayo ng peace of mind, mga ganun, diba? Yun ang reason kung ba tayo nag-trip o nag-ride tayo ng so ganun din kayo mga siklista, no? Meron kasi akong mga nakita, meron akong experience na hindi talagang, kung halimbawang hindi present yung isip ko, baka pwedeng na-disclash ako sa inyo. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yun. Pero wag na meantime, pag-usapan muna natin na dapat tayong lahat maayos, no? Maayos magmaneho. Enjoy lang natin. Pwede naman tayo magmaneho ng mabilis, pero syempre kailangan pa rin, nandun pa rin yung pag-iingat, dahil meron tayong pamilya na inuwian, no? At meron din tayong mga pamilyang nag-aantay sa atin, no? Kung paano kung halimbawa tayo ay na-disgrasya, hindi naman natin inaasahan, di ba yung pamilya natin mag-aalala sa atin. Ang pinaka masama pa nito, pag masama yung tama natin o disgrasya natin, maaaring ang pamilya natin ang magsasabi ng lahat ng magiging gastos natin, no? Hindi mo lang binigyan ng problema yung pamilya mo, pinag-alala mo pa sila. Ganun yun, ganun kasi lagi natin isipin na masarap magmaneho, masarap mag-ride, masarap mamasyal, kasama ng mga kaibigan, ng magrupo, pero dapat lagi natin isipin na andun pa rin yung disiplina sa ating sarili, no? Siyempre kailangan maging offensive and defensive drive lang tayo, para maiwasan natin
sa paligid natin. Lalo yung mga kasi nakikita ko siklista kasi ang nakakaano dito hindi sila yung iba hindi disiplinado, no? Ah, lalo na lalo na yung mga wala naman sila side mirror, di ba? Wala naman sila side mirror, kaya dapat nag-iingat sila dahil hindi nila nakikita yung kaliwat kanan nila kung hindi pa sila dito yung gamitin din yung kasama ko. Ayan, one lane lang talaga kami, hindi kami nabunahan. Syempre paggamit natin ng kalsada, iwasan natin na nagkukwentuhan tayo habang nagmamaneho. Iwasan natin na magdikit-dikit tayo dahil nga mahirap na mamaya magkatamaan tayo o magkasakian tayo. So iwasan natin yung mga ganon, kasi yung mga nakikita akong siklista, yung iba parang chill lang sila, nagmamaneho ng hindi hindi naka one line. Medyo mahirap kasi yung wala tayong pakialam sa mga kasabay natin sa kalsada, no? Lalong lalo na yung mga siklista, wala namang mga side mirror yan, no? Hindi nila nakikita yung kaliwat kanan nila kung may parating ng mga sasakyan, no? At isa pa sa nakikita ko sa mga siklista, hindi marunong sumunod sa traffic light, no? Ang ginagawa nila, kahit naka-stop ka, dumidiretso sila, no? Ang mahirap yung ganun, hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng disgrasya o tayo matidisgrasya o makakadisgrasya. Kaya iwasan natin yung mga ganung bagay. Hindi ko kayo binabash o hindi ko kayo pinupuna, pero sana maging ligtas tayo sa kalsada, maging responsable sa paggamit nito, no? Daming bumibiyahe ngayong araw ng Sunday, no? Talagang labasan ng mga riders, bikers, iba't ibang mga samahan talaga kapag galing ko, no? Kaya naman mas magandang bumiyahe ng mas umaga kesa medyo tanghalidan, medyo family, no? Kaya mas maganda talaga bumiyahe pagka umabot ng dalawang yung pasada. Tulad nga ngayon, medyo masikip dahil marami ng sasakyan na dumadaan ngayon. Oops. Hindi na tayo doon. Hindi na lang at alerto tayo. Ingat tayo sa pagmamaneho, ha? Ingat. Ayun, gaya na nakita natin kanina, no? Muntikan na natin masagasaan yung isang siklista, no? Kung hindi tayo alerto, baka nasagasaan natin siya o sobrang bilis natin. Nandabay na siya ng kapwa niya, madisgrasya pa natin siya, no? Ayun, iwasan natin sa mga siklista na mag 2 line o 3 line, no? Wag magpumpulan, o katulad niyan ngayon, madami na uli nagpumpulan, no? Iwasan na natin maging 1 line lang tayo para pare-parehas tayong ligtas sa ating pupuntahan. Yun, sana nakakuha tayo ng konting aral sa nangyari, no? Thanks God at walang nangyari masama sa atin.